Ang pinakamahirap, 2 days na ang nag-aantay sa labas ng office ng government. Biruin niyo yun. Ako nakita ko yan eh. Kasi kasabay ng airmat ko nun sa may, ano tawag doon, ICU. Nasa ICU yung nanay ko nun eh. Buhay naman ha. Nay, kulang kayo dyan. Nung na-ICU yung nanay ko, yung kasama, meron kasi, panahon kasi ng COVID nun eh. Hindi kayo pwedeng pagala-gala din kayong mga bantay. Di ba bawal magbantay sa ICU? Tapos kami, may kwarto kami, yung mga kamag-anak, para doon lang pupunta yung doktor para pag may kailangan bilhin, ganun. Eh madalas wala ako. Tatawagan pa ako ng doktor, "Sir, nasan na kayo? Kinakailangan, may kinakailangan di tayo." Eh malapit lang naman yung SM. Eh. Maiinip ka doon, tatawagan naman ako ng mga yan pag may kailangan. Nakita ko po yung ano doon, oh, pumunta ka na ba? Yung ganun yung usapan eh. O ano sabi ni Gob? Ito lang binigay eh. Kay ano kay Mayor, ito binigay. Alam mo yun? Kailangan ng mga tao. Lalo na po yung mga nasa ospital, yung mga... Kaya nakakaasar eh. Maririnig mo na magsusoli ng pera. Si Congressman Luis Tro mismo nagsabi, Boss Badong, nung kasagsagan ng drug war, tinago niya daw asawa niya dahil wala daw kasalanan. Ikaw ba magtatago kung walang kasalanan? O di parang sinagot niya yung question kung bakit nagtatago si Kibuloy. Di ba yan yung katwiran ni Kibuloy? Kaya ako nagtatago, wala akong kasalanan eh. Kung po pwedeng sabihin niya ni Luis Tro, bakit hindi pwedeng ikatwiran niya ni Kibuloy, di ba? Oh, meron na rin pangyari kay Pampilo Lacson. Nagtago rin. Kasi wala siyang kasalanan pero sa tingin niya hindi siya makakakuha ng patas dito sa kasalukuyang administrasyon. Kayo nagbibigay ng katwiran kay Kibuloy. Di ba ganyan din katwiran ni Kibuloy? Wala akong kasalanan kaya nagtatago ako. Dali kayo sa'yo. Pag kayo pwede, pagkakampi pwede ikatwiran yun. Ano balita yung kay Dilima, denied yung last acquittal na kaso sa Muntinlupa branch? Wala na po, acquitted na po lahat. Boss Buds, new censorship din ng GMA dahil lang kaya nag-resign si Bernadette Sembrano dati tapos lumipat ng ABS. Ngayon, ganun na rin kalakaran sa media. Lahat po ng media. Alam niyo po ganito, no? Dati na yung media. Baka sabihin nyo, iba na ngayon ang media. Akala lang natin kasi wala pa namang mga sikat na vlogger nun eh. 'Di ba? Nung panahon na bilib tayo, yung panahon na ang tanging pinagkukunan natin ng impormasyon ay media. Akala natin yun lang ang binabalita at binabalita nila lahat. Matagal na po nilang ginagawa yan. Dinideny nila yung ibang balita. Kaya kita nyo hindi sila nakukonsensya. Wala sa kanila yan. Dati na nilang practice yan eh. Ano po pagkakaiba ngayon? Nagkaroon po ng mga vlogger. Pwede nyo ba i-deny yun? Naka-live yung mga vlogger habang nagkakaroon ng tergasan eh. Oh, paano nyo i-deny yun? Paano nyo i-deny yun na kinakukunan ng mga vlogger na may baril? Yun po yung diferensya. Dati na nilang ginagawa yan. Akala lang natin noon tapat sila. Ngayon hindi na. Dati na nila yan. Ang problema pa, pag kulang yung papel mo o documents, babalik ka pa at pipila ulit sa dulo. Tignan nyo, ito po karanasan ng mga tao to na nangingi sa mga politiko. Noiram o Nairam, akala nyo siguro masarap yung ganyan. Kulang din yan si Congressman Luis Tro. Proud siya sa tinago niya yung asawa niya na nasa drug list ni Duterte. Kasi nga ang katwiran niya, ganun nga po yung katwiran, di ba? Walang kasalanan yung asawa ko eh, di baka mapahamak. O di,
Hindi nyo ba yan naisip? Pwede rin ikatwiran ni, ano yan, ni Kibuloy. Mas okay pa manood sa vlogger, nagla-live kaysa news mainstream media. Minsan pili lang gusto nila. Yun, correct, namimili lang sila. Pero wag nyo pong akalain na ngayon lang nila ginagawa yan. No? Ang teorya ko diyan, dati na lang ginagawa yan. Kaya lang noon walang nakakapuna kasi yun nga. Boss laki ng kaltas sa PhilHealth, 5% ng monthly salary. Kung mga pulis, nurses, teacher, sweldo 30K, 1.5 ang kaltas. Tapos kukunin din nila ng kulang-kulang ang serbisyo. Grabe, no? Kukunin pa nila. Dinanas ko ang nagmakaawa sa politiko. Babuhay lang ang nanay at tatay ko na sabay na agaw buhay. Sundalo po ako. Sundalo pa ako niyan. Kita po ninyo, sundalo pa to si Frey. Sir Buds, bakit si Castro convicted, nakaupo pa rin sa Congress, wala pa sa kulungan? On appeal eh. Yun yung problema nila eh, no? Nabubutasan sila ni BP Sara. Bakit nakaupo pa yan? Alam nyo, dapat kayo sa Kongreso, may batas kayo na ganun, no? Dapat, kung ayaw nyo tanggalin dahil convicted, dapat hindi nyo na muna kasi nakikita ng mga bata yan eh. Kababalita lang. Di ba convicted yan, mami? Obstruction of justice ba ginawa ni Kong Luis Boss Buds? Hindi naman. 'Di ba tokhang ang drug list, 'di ba tokhang? Ito yung mga kilalang addict, ito yung mga kilalang mga involved sa drugs. Pinasusuko lang sila, 'di ba? Hindi ko alam kung may kaso at tinago 'yun, pwede. Pero yung kung wala naman, naroon lang sa list. Filtered mga balita ng mainstream media, hindi tulad ng vloggers, real-time magbalita. real-time din yung mga ano namin. But yung mga biases namin, makikita nyo, no? Kaya ako, ang payo ko lang sa mga vloggers, pag nagkamali kayo, lalo na mga facts lang, no? At tinama kayo, na sigurado nyong mali kayo, mag-ano lang kayo, aminin nyo lang, huwag nyong pangangatawanan yung mali nyo kasi hindi lang tayo nagre-research ngayon eh. Tinuruan na nating mag-research yung mga audience natin eh. Di ba? Yun yung maganda sa mga vlogger eh, na challenge pati yung mga kayo mismo. Kasi dati, di ba, parang tinitake natin yung sinasabi ng mga nasa media na ano yan, na yan yung absolute truth na yan. Hindi mo na tayo ngayon, kaming mga vlogger, china-challenge din namin kayo eh, di ba? Natututo rin kayo marami, sa dami ng impormasyon, fake news o hindi, na dumarating sa inyo. Tumatalino na talaga tayo ngayon eh. Matalino na po. Okay, nakalimutan ko yata to. Ito po, mahirap tong mga followers nitong mga to kasi ginagawa nilang bobo yung mga followers nila. Tignan niyo po to. Yan po. Sasabihin nila nilangaw. Wala kahit isang tao. Ayan. Ganyan po yung typical na sinasabi ng mga to. Nilangaw yung ano, yung wala na nanonood sa maisog. Kung titignan nyo po, umaga po yan eh. Gabi pa yung gabi pa yung rally. Lagi po nila yan, no? Yung rally sa gabi. Umaga mo kukunan. Natural walang tao. Wala nga ni speaker. Meron bang rally na walang speaker? Tinitesting pa lang yung mga... Hindi naman po bobo yung mga yan eh. Yung mga nag-ano niyan. Hindi po. Binobobo nila yung followers nila. Iniinsulto nila yung mga followers nila. Yun ang ginagawa nilang bobo yung mga followers. Hindi nyo ba naintindihan? Gabi pa.
Tapos kukunan nyo ng umaga habang wala pang tao. Naghahanda pa lang yun eh. Wala ngang tao sa stage, wala nga nagsasalita sa stage eh. Ganyan po yung mga kalaban natin. No? Expose lang ng expose. Tsaka alam nyo po, swerte lang tayo dahil very popular talaga yung mga Duterte. Paano kung hindi na popular? Ako susuportahan ko pa rin ng mga Duterte kahit hindi na sila popular. Alam niyo yun? Tama sila eh. Tama yung ginawa nila nung nalungkulan sila. Boss, paano kung ang mga pulis hindi sumusunod sa utos ng korte? Di magsampahan din ng reklamo sa korte pa rin. Wala tayong magagawa eh. Kasi karamihan, ang mga pulis po, sumusunod lang din yan sa order eh. Yun pong leader nila ang may kasalanan. Sa gabi siguro tulog sila sa gabi kaya di nila nakikita gaano karami ang tao. Tsaka araw-araw yan may tao. Imaginein po ninyo, no? Na-popularize na po. Alam nyo, etong hindi nila alam eh, no? Nasasanay na yung tao sa rally, no? Magulat kayo, one move nyo lang dyan sa Congress. Halimbawa, in-impeach nyo si BP Sara. Ang point lang, nung una, naninibago, nung bago pa lang, kailan lang naman tayo nagsimula mag-rally-rally, no? Pero sanay na po ang mga Pilipino. Pag nanawagan ng rally yan, talagang kakasana. No? Matakot sila kasi nagpapalit-palitan lang yan. Eh. Minsan yung iba, nariyan ngayon. Minsan, ang mga constant lang po dyan, yung mga vlogger eh. Di ba? Na nariyan. Alam nyo, pasensya na po kayo, no? Ako, ipinagpalagay ko na kasi hindi na po to paminsan-minsan. Hindi katulad ng mga maisog rally na once a month lang magaganap, no? Nagaganap o twice a month lang. Ito pong pang-araw-araw, hindi talaga kakayanin niya ng mga katulad ko yung katawan, no? Katulad din po ng mga nagrarally na hindi sila araw-araw. Pero tuloy pa rin, no? Iba-iba po yung mga ako sa tingin ko nakakatulong po ako. Kasi kung lahat kami magrarally na lang tapos pagod, wala ka nang ako ang tingin ko ang pinakamalaking kontribusyon ko ngayon sa laban na to. Dito ako sa kwarto, nagbabalita ako, nagsusuri tayo ng mga nangyayari. Kasi kung lahat kami naroon sa rally, ipipicture lang namin yung rally. Kasi pag naroon ka, hindi ka naman makakapag-aral ng ng pambanat sa kanila eh. Dahil, di ba? Yun po yun. Kaya yung mga nagsasabi po, sinusukat po si Badong. Badong, salta ka lang ng salta dyan, bet hindi ka namin nakikita sa rally. Nagpupunta po ako sa rally, hindi lang po ako madalas dun. you may not like. You may not like. No? Ito po ang tingin kong kontribusyon ko, no? Tuloy-tuloy na mag-aral ng mga pambato sa kanila. Kasi kung lahat kami nasa rally na, lahat kami mayat-maya nasa rally na, wala nang susuri ng mga pambato sa kanila, di ba? Ganun yun, parang iba-iba yan eh. Yung iba parang kung sa gera, merong mga nagmamaneho ng tangke, merong mga nagmamaneho ng mga eroplano. Paminsan-minsan naman pumupunta tayo ron. Yun po ang masasabi natin, may pagmamalaki ko. Paminsan-minsan pumupunta tayo sa rally. Kaya tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang po yung pagpoprotesta. Anyways, legal naman po yan. No? Legal naman. Kasi kaya ako napapagod sa rally, nadadala ako eh. Nadadala ako ng yung adrenaline. Pag nagkasayawan na, putya, napapasayaw din tayo. Maya-maya, biglang. Ang dami na naman nila. No? Hindi po ako nagmamalinis. Gustong-gusto ko po kung bata-bata ako. Ako na pinakamatandang vlogger dun. Alam niyo kung bata-bata ako, kung mga nasa 30s o 40s pa lang ako, putya, araw-araw ako dyan, walang problema eh. Baka kung malalaman nyo lang kung ano buhay ko nung araw, talagang
Abang, gusto ba ni Richard kahit bawal dumaan sa EDSA bus lane ay dadaan tapos anong sasabihin ng mga enforcers? Hindi siya ang driver, ginamit lang kotse niya. Galing din, no? VIP talaga. Gusto niya, panapanahon daw, pag heavy ang traffic, bubuksan yun. Alam nyo, may choice nga kayo. Gusto nyo hindi matraffic, pumila kayo sa bus lane. Pila yan eh. Kala nyo, nakikita nyo yung bus na umaandar na. Eh yung pumila yung mga tao dyan, yung umakyat ng overpass, yung conveniente na wala, biro mo, mula LRT, nasubukan ko mag-bus lane eh. Mula LRT, hanap ka ng matatawiran mo, tapos aakyat ka, bababa, papunta sa bus lane. Kasi karamihan ng bus lane, nasa gitna yung sakayan eh. Kaya hindi ka pwede, wala naman tayong escalator sa ating mga dadaanan. Parusa po yan. Oh, di ba?